Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas at gayon na rin sa paparating na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kai Sotto maglalaro nga ba sa Gilas o hindi? Samantalang may lumabas na Final 12. Legit kaya ito? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ng like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Maraming ang nalungkot at nadismaya ng mga Gilas fans nang lumabas ang bali-balita na ito ngang si Kai Sotto ay hindi raw umano makakasama sa Gilas Pilipinas sa magiging laban nga nila kontra sa New Zealand at gayon na rin sa Australia. Dahil ayon nga sa mga lumabas na report, hindi daw makakasama sa 10 days training camp ng Gilas Pilipinas itong si Kai Sotto. Kaya naman marami ang nalungkot at nadismaya dahil hinihintay pa naman itong si Kai Sotto sa kanyang pagbabalik at siya talaga ang inaasahan upang manalo ang Gilas Pilipinas sa New Zealand at Australia. Ngunit kung atin yang susuriing mabuti ang balita ay wala pa talagang kasiguraduhan. Dahil unang-una sa kampo ni Kai Sotto ay wala namang inilalabas na hindi siya makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas at kahit ang SBP ay wala ding inilabas na balita na hindi makakapaglaro si Kai Sotto. Ibig sabihin ay hindi pa nga kumpirmado ang balita na yan na hindi makakapaglaro si Kai Sotto. Kahit mismo ang website ng FIBA ay naglabas ng report at dito nga nakasaad na wala pang official Final 12 ang Gilas Pilipinas. So ibig sabihin, hindi talaga totoo ang balita na hindi makakapaglaro si Kai Sotto. Kumbaga, haka-haka pa lamang. At wala naman sigurong dahilan upang hindi makapaglaro si Kai Sotto dahil unang-una ay tapos na ang kanyang pagpapagaling sa kanyang ACL injury. At ayos naman ang kanyang schedule sa Japan B-League at mukhang papayagan naman siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman abangan na lang natin ang mas legit na official announcement ng SBP kapag naglabas na ng balita kung makakapaglaro ba si Kai Sotto o hindi. Samantalang may lumabas naman sa social media na ganitong lineup ng Gilas Pilipinas. Ito nga daw yung gagamitin kontra sa New Zealand at Australia. At nandito nga sa lineup sila Juan Gomez Diliano, RJ Abarrientos, Japet Aguilar, Kevin Kembao, Scottie Thompson, Junmar Pajardo, Justin Brownlee, Carl Tamayo, CJ Perez, Dwight Ramos, AJ Edu, at si Quentin Millora Brown. Kung mapapansin nyo, wala si Chris Newsome, wala si Kai Sotto. Ngunit hindi pa nga sigurado kung legit ba to dahil chinek ko yung Facebook page ng Samahang Basketball ng Pilipinas at wala namang ganitong nakapost sa kanila. Kaya naman mahirap paniwalaan kung totoo ba ito o hindi. At sa mga nagtatanong din kung local player na ba talaga itong si Angelo Kwame para sa Gilas Pilipinas dahil 10 years na siya sa Pilipinas, well, ang sagot ay hindi pa at nananatili pa ring naturalized player para sa Gilas Pilipinas itong si Ange Kwame. Kaya naman maghihintay pa tayo ng official na pahayag ng FIBA kung magiging local ba siya o hindi. Ngunit kung tutuusin ay napakahirap maging local dito sa Pilipinas, samantalang sa ibang bansa kagaya na lamang sa Indonesia ay napakabilis lamang na maging local player ng mga foreigner doon na tumira ng 10 years. Kaya naman ipanalangin natin na sana balang araw ay magamit itong si Angelo Kwame sa Gilas Pilipinas as local player upang lalo pang tumangkad ang ating lineup.